Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thunder Balensayo at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Antukin. Wala na ang inaantok na Fairy Valley. Nang ang lahat ay tumingin sa berdeng tubig sa Qingzhou, naiwan lamang ang nasusunog na lupa at mga guho sa buong lupa, hindi nila maiwasang tumayo. Paano? Paano iyon? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, ngunit halatang hindi sila bibigyan ng anumang oras ng langit at lupa at dito para magulat at magmuni-muni. Pagkatapos ng gininto ang kidlat, susunod ang matinding lindol. Boom! Ang buong lupa ay direktang kulubat na parang alon. Bago ito naaninag ng isang grupo ng mga tao, sila ay direktang itinumba ng lindol, at si Eden ay nahulog. Halatang mas nahirapang tumayo muli ng sobrang yumanig ang lupa. Malinaw, ang mga nagawa ng Dao 12 at Moyang ay hindi naligtas sa lindol, ngunit sa kabutihang palad, ang Aaron ay napakabilis. Ang isa sa kanila ay maaaring balutin ang tatlo sa isang iglap, at pagkatapos ay mabilis na umalis sa lupa at lumipad sa hangin. Mabilis ding nagmuni-muni ang maraming eksperto mula sa tatlong pamilya at ang alyansa ng mga nakakalat na tao. Habang mabilis na lumilipad sa himpapawid, kinuha din nila ang isang grupo ng mga kalapit na subordinate o tagasunod. Ang mga mababa ang nagawa o mabagal na pagmuni-muni, at walang tutulong, ay miserable. Saglit lang ang tuloy-tuloy na hiyawan sa lupa ang maririnig nila, at parami ng parami ang mga taong yumuyurak sa lupa. Paano nangyari iyon? Paanong biglang nangyari ang ganoong kalaking lindol sa Kunsian Valley? Kung tutusin mula sa epekto ng lindol na ito, napakabihirang makita ito. Maraming tao ang may matagal na takot, pinapanood ang lupa sa ibaba na gumugulong na parang mga alon, isang grupo ng mga tao na namumutla, ganap na nabigla. Anong kalokohan ang nangyayari? Bagamat ligtas at maayos ang Dao 12 sa ilalim ng proteksyon ng Aaron, natakot siya sa biglaang lindol. Ito ba ay kahit 12 magnitude na lindol? Ang lupa ay parang tubig, ang alon ay maalon, hindi rin maiwasan ni Moyang na matakot sa daan. Nakakatakot, kahit na ito ay isang 12 magnitude na lindol, ito ay hindi gaanong kakilakilabot. Malumanay na tanggi ni Liu Fang. Ang tanawin sa harap nila ay halos tiyak na lampas sa kanilang saklaw ng kaalaman, na nagpapatingin at natatakot sa mga tao. Aaron din sabay kilay, malaking kulubat, ang mga mata ay patay na nakatingin sa lupa, isang oras na sobrang takot ay biglang nawala at naging ano ito ngayon, mabangis na sigaw. Biglang hindi nila maiwasang tumingin sa mga mata ng sumisigaw. Sa malayo, nakita nila ang pinakagitnang bahagi ng buong nakulong na walang kamatayang lambak. Sa oras na ito, biglang naglabas ng malakas na berdeng ilaw ang berde. Sa layo ng kanilang mata, maaaring mahirap makita ang berde ng gitnang punto sa lugar na ito, ngunit sa pagsabog ng berdeng ilaw mula sa gitnang punto, imposible para sa lahat na naisin na maging invisible. Meron. Paano magkakaroon ng green light doon? Ano ang problema sa mga berdeng ilaw? Ang pinakasentro na berdeng ilaw ay biglang lumalabas mula sa pinakagitnang posisyon, at pagkatapos ay direktang kumakalat. Ang buong mundo ay muling nababalot ng berdeng liwanag. At pagkatapos, tahimik, patay na tahimik. Kapag huminto ang hangin at huminto ang lupa, ang lahat ng mga Buddha ay nasa stagnant na estado. Naririnig pa nila ang paghinga ng isa't isa. What the hell happened? Sa mahabang panahon, may nakabawi sa kanyang sentido mula sa berdeng ilaw at maingat na sinuri ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nang malaman niyang normal na ang lahat, bahagyang inangat niya ang ulo. Gayunpaman,
sa isang kakaiba ngunit hindi malinaw na sitwasyon, hindi niya maiwasang gumawa ng bahagyang boses. Sa boses niya, parami ng parami ang mga tao na bumalik sa kanilang katinoan at tumingin sa paligid. Dito, halos kapareho ng karamihan sa mga lugar sa lupain ng nakulong na dragon, ang scorched earth ay crisscross at tuloy-tuloy, at ang langit at lupa ay nababalot din ng itim at pula na parang magma. Kung hindi malinaw na naitala sa isipan ng mga tao ang mga berdeng bundok at berdeng tubig ng nakulong na walang kamatayang lambak, natatakot akong hindi maalala ng mga tao ang kakaibang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Who knows, what the hell is going on? Sleepy, nakakaantok na. Fairy Valley. Ang isang pulutong ay nahulaan ng labis, kakaibang walang tigil. Diretso ang tingin ni Aaron sa gitna ng nakulong na walang kamatayang valley sa di kalayuan. Matapos ang pagsiklab ng berdeng ilaw na iyon, nahulog siya sa isang patay na katahimikan. Ngunit kahit na gayon, ang Aaron ay palaging malabo na nadama na ito ay ganap na hindi gaanong simple. Parang may nakatitig sa kanya, pero sa totoo lang ay malinaw na walang nakikita. 3,000, ano bang problema mo? Nalaman ni Mo Yang na ang sitwasyon ni Aaron, sa oras na ito ay hindi mula sa kakaibang paraan. I don't know. Feeling ko lagi na parang may nakatitig sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at mahinang sinabi. Nang marinig ito, agad na itinoon ng 3 lalaki ni Moy ang kanilang mga mata sa green light spot kanina lamang. Gayunpaman, kahit anong hitsura nila, nahulog na sila sa isang patay na katahimikan. Parang may nabubuhay, lalo pa ang pagtitig sa Aaron. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, kahit na walang nakikita sina Mo Yang at Daw 12, lubos silang nagtitiwala sa Aaron, wala tayong makikita, Aaron. Ano ang nakikita mo? Sumimangot si Mo Yang, hindi ko alam. Wala akong makita. Intuit ayon lang. Aaron. Sinubukan ni Daw 12 ang lahat na imulat ang kanyang mga mata at tumingin doon, ngunit wala pa rin siyang nakuha. Hindi niya napigil ang sabihin, Dam, nakikita mo ba ang intuition mo? Wala talaga akong makita. Kuya, masyado ba akong magaling? Umiling si Han Sanchen. Sa reaksyon ng lahat ng tao sa eksena, halatang hindi si Daw Shirtai, pero wala talaga. Bagaman, mula sa isang tiyak na pananaw, ang paglilinang ng Daw 12 ay talagang nabibilang sa lutuin sa mga taong ito, Lolo, ano ang nangyayari? Sa dulong iyon, kakaiba rin si Lu Roakshuan at ang iba pa. Nang makita sina Lu Wuzhen at Han Sanchen sa oras na ito, tinitigan nila ang pinakasentro ng orihinal na berdeng ilaw, ngunit walang nakikita si Lu Roakshuan doon. Nakita ni Lu Wuzhen, hindi sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok doon ay karaniwang katulad ng kay Lu Wuzhen, nakatitig pa rin siya sa berdeng ilaw at ang iba ay biglang kakaiba galit. Wala silang gustong makita, ngunit tila sinusundan din ito ng 2 tunay na Diyos saglit. Ang mga taong ito ay nasa napaka-awkward na mood. Hindi nila ginagawa ito o hindi, si Aaron, ang asong ito, ay naglalaro na naman. Shut up, Aoshi, isang malamig na inumin, mukhang lubhang naiinip. May something talaga. The next second, biglang sumimangot si Aoshi. Bagamat wala siyang makita, biglang naramdaman ni Aoshi ang pagbabago sa gitna ng silid. May bagay sa ilalim ng lupa. Biglang nagulat si Aoshi, at ang buong tao ay biglang tumingin sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na may mga mata na kinakabahan. Halos magkasabay, lumipat sina Aaron at Lu Wuzhen. Nilabanan ni Ye Gotcheng ang kanyang galit at tumingin sa lupa. Bukod sa pamilyar na scorched earth sa lupain ng nakulong na dragon, anong mga kakaibang bagay ang umiiral? Ito ay isang misteryo. Ang nakakatawa ay talagang kinuha sila ni Lu Wuzhen at Aoshi para sa parehong bagay. Sa aking opinyon, si Aoshi ay natatakot na matalo ng Aaron ngayon, kaya siya ay naging isang takot na ibon. Kinagat-kagat ni Ye Gotcheng ang kanyang mga ngipin, tahimik na inilalabas ang kanyang depresyon kay Wu Yan at sa iba pang malapit. It's not so much depressed as the sour strength when he found himself inferior to Aaron. Tama, sa ilalim ng lupa, ito ay isang piraso ng pinaso na lupa, na nagiging sanhi ng lindol. Masasabi rin na wala talagang natitira. Natural na gustong sundin ni Wu Yan ang mga salita ni Ye Gotcheng, at talagang wala siyang nakikitang mali. Isang grupo ng pangkaraniwan sa sarili nitong kaiganhawahan, ang mga mata ni Aaron ay mahigpit na nakatitig sa lupa. Hindi mali ang sinabi ni Aoshi.
Kahit man lang Aaron na malayo dito ay nararamdaman din ang kakaiba sa lupa. Kung tama ang hula mo, mayroong isang higanti sa ilalim ng lupa, bagaman hindi alam ng Aaron kung gaano ito kalaki. Mr. Aw, mayroon man siya o wala, makikita mo na ang Aaron ay halatang ginagamit ni Luruaxen kapag nagkakagulo ang sitwasyon. Sa hinaharap, magiging malaking problema ito para sa ating walang kamatayang si Area at Yaoshen Pavilion. Sa dinami-dami naming tao, nauubusan na rin siya ng energy ngayon, kaya hindi kami tumigil sa pagtatrabaho. Sa oras na ito, sinabi ni Wang Huanji ang dati niyang gustong sabihin kay Oshi. Sabay lahad ng kamay at pinunasan ang leeg. Ang kahulugan ay napakalinaw. Oo, Aulao, Lord Wang, tama siya. Malubhang nasugatan din si Lu Wuzhen. Hindi niya talaga matutulungan ang Aaron. Kung maglulunsad tayo ng pag-atake sa oras na ito, ang Aaron ay nasa ating mga kamay. Huwag mong hayaang bumalik ang tigre sa bundok. Nang magsalita ang isa kay Wang Huan, mabilis ding pinayuhan ng kanyang grupo ng mga nasasakupan si Oshi. Iniisip nila ang tungkol sa kinabukasan ng lugar ng dagat ng Yongsheng sa ilang mga paraan, ngunit sa kabilang banda, nais din nilang protektahan ang kanilang sariling buhay. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung ano ang ginawa ng lugar ng dagat ng Yongsheng sa Aaron. Kapag bumalik ang Aaron isang araw, walang sino man sa mga taong ito ang mabubuhay ng maayos. Sa makatuwid, sa kritikal na sandaling ito, si Yao Shenge at ang kanyang grupo ay nakakagulat na nagkakaisa. Maging sina Commander Chen at Ye Gacheng, na hindi kailanman naging magkaaway, ay bihirang magkasundo. Napakunot ng noo si Oshi. Obviously, hindi niya naisip iyon. Nagpasya pa siya ng sumuko si Aaron kay Luruaxen. Ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring tanggapin ni Oshi ay ang Aaron ay nag-iisa at hindi kabilang sa anumang puwersa. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso sa huli. Payag man o hindi ang Aaron, sarili niyang banta na tulungan ang tuktok ng asol na bundok. Kung ito ay isang banta, mas maaga itong maalis, mas mabuti. Gayunpaman, ang bukas na pagpatay kay Aaron ay katumbas ng isang harapang labanan sa tuktok ng asol na bundok. Ang magkabilang panig ay malalaking pamilya at may mga tunay na Diyos. Nang walang buong katiyakan, halatang ayaw ni Oshi na gawin ito. Sa makatuwid, kahit na ito, ang pinakamahusay na oras upang patayin ang Aaron, kailangan nito ng dahilan. Kailangan ng dahilan para harangan ang tuktok ng asol na bundok. Lolo, nag-aalala ka ba na hindi tayo kilala? Hindi ba't pagbabago lang ng langit at lupa? Maaari nating ganap na itapon ang pagbabago ng lupain ng nakulong na dragon sa Aaron. Sa isang tabi, bigla mong sinabi. Ang mga salitang ito ay nasa puso ng Oshi, hayaan siyang hindi mula sa maliit na gilid ng mata, tanungin Guka, ang ibig mong sabihin. Nasipsip ni Aaron ang dugo ng Magic Dragon, at naging katotohanan na siya ay sinapian ng Diablo. Ngayong nawala na ang nakulong na immortal na Valley, masasabi natin na ito ay dahil nilamon ito ng kanyang masamang chi. Sa halip, sinabi niya sa lahat sa mundo na ngayon ang lugar kung saan nawala ang nakulong na walang kamatayang Valley, at bukas ay maaaring iba pang mga lugar. Sabi mo nang nakangiti. Si Luruaxen ay tila dalisay sa hitsura, ngunit sa katunayan siya ay lubhang mapanlin lang sa puso. Mula sa puntong ito lamang, hindi maihahambing sa kanya si Luruaxen. Lahat sila ay mula sa pamilya Ao. Ye Gacheng, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Oshi malamig na boses swept isang dahon malungkot na lungsod, malinaw naman sa go ang mga salita mo ay lubos na nasisiyahan. Kung ganoon, patayin si Aaron. Natapos si Oshi, isang malamig na inumin, lahat ng sama-sama upang makatanggap ng mga order. Ang pagkawala ng nakulong na walang kamatayang Valley ay dapat na may kaugnayan sa Aaron na lumunok ng dugo ng Magic Dragon. Ang anak na ito ay sinapian ng Diablo at sinaktan ang ating henerasyon bago niya narating ang mundo. Ngayon, ang walang kamatayang lugar ng dagat at ang gamot papatayin ng God Pavilion ang mga demonyo at demonyo para sa mundo. Sa isa sa mga maiingay na inumin ni Wang Huan, biglang gumalaw ang buong Yaoshen Pavilion at ang walang kamatayang dagat. 3,000, darating sila. Sumugod si Mo Yang sa Aaron. Ngunit sa oras na ito, narinig ito ng Aaron, ngunit hindi man lang tumugon. Tinitigan niya ang lupa gamit ang kanyang mga mata, ito ay gumalaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po.